Sinabi ng Interior Minister ng Turkey na balang araw ay pamumunuan ng Turkey ang Israel. Isang mapanunsod na talumpati ito. Isa sa mga pinakamataas na opisyal ng bansa, gayunpaman ay lumampas pa. Sinabi niyang ipinagdarasal niya sa Diyos na balang araw ay siya ang maitatalagang gobernador ng Jerusalem. Mula'y itinalaga. Ngayon, ang teritoryo ng Israel ay nasa ilalim ng Imperyong Ottoman ng mahigit 400 taon hanggang nasakop ito ng Britanya noong 1918. Kasabay ng halos tuluyang pagbagsak ng relasyon ng Turkey at Israel, lumabas ang matitinding pahayag. Laging binabatikos ni Pangulong Erdogan ng Turkey ang Israel pero hanggang salita lang siya sa ngayon. Kasama natin si Dr. Sinan Sedi, Senior Fellow sa Foundation for Defense of Democracies mula Washington, D.C. Salamat sa pagsama sa amin. Mabuti at mapag-uusapan natin ito. Tingnan mo kung gaano ito kahalaga. Sunod-sunod ang masasamang sinabi ng Pangulo ng Turkey tungkol sa Israel. Mahirap pang talunin ang matitinding pahayag ng gobyerno ng Turkey. Tingnan mo, isang ministro pa ang nagsalita tungkol sa muling pamumuno ng Turkey sa Jerusalem. Nagpapahiwatig ba ito ng pagbabago sa patakaran nila o politikal na retorika lang ito? Magandang gabi. Mahirap sabihin. Masasabi ko pa rin na ito ay bahagi ng pagmamalabis at retorika ng mga opisyal ng Turkey. Tama ka. Mataas siyang opisyal ng gabinete. Kailangan mo ring maunawaan na simula ng gawing hyper-presidential ang sistema ng pamahalaan sa Turkey sa ilalim ni Erdogan, halos wala nang saysay ang mga gabinete. Pwedeng italaga o tanggalin agad ang mga taong ito. Itong partikular na tao, ang kalihim ng panloob, ay isa sa pinakamaingay na narinig ko nitong mga nakaraang panahon, na nagsasabing, gaya ng sinabi mo, na balang araw ay umaasa siyang muling mamumuno ang Turkey sa Israel o sa banal na lupain. Pero mahirap talaga at di rin dapat bigyan ng labis na kahulugan kasi tulad ng sabi mo, matagal na rin itong ginagawa ni Erdogan. Diyan ako papasok. Sa Israel, madalas kaming batikusin dahil sa mga ministrong nasa dulong kanan na may mataas na posisyon at nagsasalita ng mga bagay na hindi tumutugma sa paninindigan ng gobyerno o ng mga tao. Naiintindihan ko pero inuulit lang ito ang sinabi ni Pangulong Erdogan. Mukhang doon ka rin papunta. Narinig na natin ito mula sa pinakamataas na opisyal ng Turkey nitong mga nakaraang taon. Tingnan mo, alam mo, totoo bang ipinapakita nito ang matibay na paninindigan ng gobyernong Turkish? Kasi sa huli, hindi nakakatulong ang ganitong pananalita, lalo lang nitong pinapalalang sitwasyon at nag-udyok pa. At tandaan din natin, matagal nang sinasabi ng mga Turk o ng gobyernong Turkish na balak ng Israel sakupin ng Turkey, na palagi kong sinasabi na malayo sa katotohanan. At kung titingnan mo ang mga pahayag ng mga leader sa magkabilang panig, parehong Israeli at Turkish, ang tanging naririnig kong nagbabanta ng pananakop o pagsakop ay mula sa kampo ni Erdogan. Tulad ng sinabi mo, karamihan sa mga Turk ay hindi naman sumusuporta sa ganitong pananalita. Mula sa pananaw ni Erdogan, parang ito ay paraan ng pagpapapugi para pukawin ang isang mainit at maliit na konserbatibong bas, pero ito ay nagpapalala ng sitwasyon at nakakabahala. Tingnan mo, anong epekto ng mga pahayag na ito sa international na reputasyon ng Turkey, kung meron man? Ibig ko sabihin, may pakialam ba ang kahit sino? Siyempre, ang Estados Unidos, ibig ko sabihin, nakakatanggap ba sila ng batikos mula sa Europa, mga kaalyado sa NATO kapag nagsasalita sila ng ganito, o hindi naman ito? Sabihin na nating isang sensitibong issue para sa mga kaalyadong ito. Sa pribadong usapan, maririnig mo mula sa mga miyembro ng Kongreso, pati na rin mula sa administrasyon ng US at maging sa kanilang mga katapat sa Europa na may malaking pag-aalala na nagpapahiwatig na hindi nakakatulong ang Turkey at nag-aalala sila sa mas matapang na mga aksyon ng Turkey na maaring higitan pa ang kanilang mga salita. Sa publiko naman, hindi mo talaga makikita ang anumang pagsawi sa kahit anong sinasabi o ginagawa ni Erdogan. Ituturo nila ang mga lider ng Europa tulad ng Espanya at Ireland at sasabihin na inuulit lang ng mga Turk ang ginagawa ng ibang makapangyarihang bansa. Sa pribado, marami kang maririnig na alalahanin. Pero syempre, alam mo, nag-aalala din si Erdogan tungkol sa dumaraming bilang ng mga depensibong kasunduan at pagbubuo ng alyansa at pagbabago ng pagkakahanay ng mga ban sa Mediterranean na nakikita bilang hindi pabor sa interes ng Turkey. Ang umuunlad na relasyon ng Israel sa Cyprus. Question at ngayon, Tunisia. Lahat ng ito ay mga bagay na kinababahala ni Erdogan at nararamdaman niyang medyo nag-iisa siya. Well, pwede pa ako magpatuloy magsalita tungkol sa Turkey ng matagal. Maraming nangyayari sa rehiyon sa paligid nila. Pero Dr. Chidi, ito lang ang oras natin para dito ngayon. Salamat sa pagsama sa amin. Salamat!
Dapat ring isama sa kwento ang matinding tugon ng pamahalaan ng Israel, lalo na mula kay Defense Minister Katz. Kasama natin sa studio ang Senior Middle East Correspondent na si Ariel Osran para talakayin ito. At tingnan kung isa lang ba ito sa matitinding pahayag ng Turkey. Ibig ko sabihin, kung gagawa tayo ng highlight reel ng masasamang bagay na lumabas mula sa mga talumpate at pahayag ng pamahalaan ng Turkey nitong mga nakaraang taon, siguradong kabilang ito roon. Pero matindi ang naging tugon ng pamahalaan ng Israel. Seryoso nila itong tinatrato. Ano nakikita natin sa Israel ngayon? David, puro pagmamalabis lang talaga. Ang ibig ko sabihin, ang pinakamatinding tugon ng Turkey sa digmaan ng Israel laban sa Hamas sa Gaza ay ang pagbaba ng watawat sa embahada ng Turkey sa Tel Aviv sa kalahating palo. Tama yun. Iyon na ang pinakamasama o pinakamatindi. Ibig ko sabihin, dapat ko banggitin, hindi naman kami natatakot sa maaaring gawin ng Turkey, siguro. Pero ito ay isang bagay na nakakaintriga dito, syempre, na makita kung paano tutugon ang gobyerno ng Israel. May sarili silang taga-suporta at kailangang tumugon sa politikang panloob. Kaya iyon ang nagtulak sa tugon na ito. At ito rin ang nagtulak sa sagot ng Defense Minister ng Israel, si Israel Katz, na nag-tweet sa wikang Turkish at sinabing ang Jerusalem ay hindi Constantinople. Ang Israel ay malakas at kayang ipagtanggol ang sarili laban sa banta. At sinabi niyang ikaw at ang Ottoman Empire na pinapangarap ni Erdogan ay bumagsak na at di na babalik. At ikaw ay nagtatrabaho upang hilahin ang Turkey pabalik sa madilim at atrasadong interes. Isang interesante itong pagpili. Ibig kong sabihin, ang atakihin mo ulit si Erdogan at ang kanyang gobyerno. Mukhang malinaw na ito ay isang pulisya sa ngayon na huwag hayaang manahimik ang mga bagay na ito. Alam mo, mula sa itsura, Mga politiko ang mga ito. Ganito talaga sila. Ganito nila ginawa ang kanilang karera at ganito rin nila sinusubukang manatiling mahalaga. Sa huli, kapag may pag-atake sa salita, ang sagot ng Israel ay ganting salita rin. Pero wala nang iba pa doon. Sa tingin ko, hindi na kailangan palalimin ang ibig sabihin nito kahit nakakalungkot na hindi maganda ang relasyon ng Israel at Turkey dahil napuntahan ko na ang rehiyon. Sa tingin ko, maraming pwedeng pagkaisahan ang Israel at Turkey laban sa radical na Israel. isa ang Turkey sa pinakamalapit na kaalyado ng Israel sa rehiyon sa loob ng mga dekada. Totoo, hanggang sa Isa sa mga unang bansa na kumilala sa Israel at sa pagkakatatag nito. Sa huli, makikita na si Erdogan at ang kanyang gabinete ay muling nahahatak sa kampo ng radical na Islamista at inuuna ang politika sa bansa kahit kapalit ang relasyon sa Israel. At dito, patuloy na ipinapakita ng Israel na hindi ito mananahimik sa harap ng ganitong mga pananalita. Mula, gumaganti sila sa pamamagitan ng mga salita. masasabi ko hindi nagdunot ng maraming malalapit na kaibigan sa mundo ang mga patakarang pangrehiyon at patakarang panlabas ni Erdogan. Hindi ako sigurado kung may bansang tatawag sa Turkey na maasahan at palakaibigan na kaalyado ngayon. Hindi lang tayo may problema sa kanya. Ariel, salamat sa pagsali sa usapan.